Sa linggong ito, mga kapatid, ipinakikilala sa atin ng Diyos sa mabuting balita kung paano ang proseso ng paglago ng kaharian ng Diyos at gumamit siya ng mga talinghaga upang ito'y kanyang maipaliwanag. Unay sinasabi dito na parang ito'y katulad ng naghahasik ng binhi sa bukid. Ang binhi na inihasik ay hindi natin namamalayan pagkabaon sa lupa. May uusbong na supling, tataas ito hanggang sa dumating yung ito'y magbubunga, mahihinog, at siyempre, ito ay aanihin na sapagkat nasa panahon na ng anihan. Ito yung proseso. Nang ibig sabihin, hindi pwedeng madaliin ang paghahari ng Diyos. Kinakailangan ito'y unti-unti na mahayag dahil ang salita ng Diyos ay ganun din. Inihahasik ito sa ating puso ng Diyos. Ilan ba ang maghahasik sa Pilipinas ng salita ng Diyos? Sa aking pagkakaalam, mahigit 5,000 ang pari na dayosisano sa buong Pilipinas. Iba pa yung mga kongregasyon ng mga pari. At siyempre may mga madre din tayo. Mas marami silang dihamak sa mga pari sa buong Pilipinas. Sila yung katuwang sa paghahasik. Bagamat Diyos sa naghahasik, sinusugo rin ang mga kinatawan niya na maghasik ng binhi. At ang proseso ay usbong muna. Sabihin, sa puso natin, depende sa kalagayan nito, sa lupa na tatanggap nito, kung ito'y masustansya, maraming abuno, malinis, walang sagabal, tutubo naman kaagad. Pero tulad ng isang proseso, hindi mo pwedeng maasahan na bukas, karakaraka, meron na kaagad itong bunga. Nang ibig sabihin at implikasyon sa buhay natin mga Kristiyano ay tayo ay maging mapasensya. Kung hindi kaagad-agad nagbabago ang isang tao, dahil siguro ang puso niya ay nababalutan o puno ng maraming bagay na sagabal sa paglago ng salita, ay hayaan natin siya. Mayroon siyang kanyang panahon ng pag-aani. Kinakailangan niyang dumaan sa mas maraming proseso upang palambutin ang lupa, linisin ang kanyang puso, at unti-unting matanggap ang salita hanggang sa ito'y magbunga sa kanyang buhay. Hindi sabay-sabay, hindi tayo pare-pareho ng antas, ng lalim ng pananampalataya sa Diyos. Yun ang ibig sabihin dito. Kaya hindi natin pwedeng madaliin, pilitin ang paglago ng isang tao. Lalong higit, hindi natin sila pwedeng musgahan na wala ng pag-asa yan. Ganyan na yan sa simula, ganyan na rin yan mamamatay. Hindi pwede yun sapagkat gumagalaw at kumikilos ang Diyos sa bawat binhi na kanyang inihahasik. Di ba tulad ng mga puno dyan sa labas? Dati ang liliit lang yan. Di natin namamalayan ang tataas na pala nila, namumulaklak na yung mga bulaklak, yung iba'y nagbubunga, mga puno. Nakaproseso ang lahat dahil yan ay nilikha din ng Diyos para sa atin. Kaya yun ang katangian na hindi tayo pwedeng magmadali, lalo na ngayon sa mundo ng mga tao ay parang palaging nagmamadali. Gusto'y madaling yumaman, madaling magkaroon ng karangalan, at lahat ay gusto'y madaling gumanda. Marami tayong hinahangad sa buhay na kung pwede madaliin na dahil ayaw natin na magdusa,
Yung iba'y ayaw dumaan sa proseso. Kaya nga sa mga opisina, may mga suhulan kasi minapadali ang lahat para mapabilis ang lakad ng kanilang papel. Kinakailangang magpadulas dahil mas madali pag nagbigay ka ng pera. Pero ang sinasabing proseso ng Diyos, sumunod tayo sa naturalesa ng paglago, pagtubo, tulad ng mga halaman. Dahil ang Diyos ay masyadong mapasensya, matyaga sa ating lahat. Kung tinaga ni Jesus ang ating kasalanan hanggang sa kanyang kamatayan, bakit tayong mga tao ay nagmamadali? Maging ang kabanalan ay di natin pwedeng madaliin sapagkat ang pagpapakabanal ay isang panghabang buhay na proseso. Hindi pwedeng bukas, banal ka na kaagad. Yan ang unang mensahe, mga kapatid. Ikalawa, sinasabi din ng talinghaga na ang paglago ng paghahari ng Diyos ay tahimik lamang. Kung ating babalikan ng buhay ni Jesus, isinilang siya sa tahimik na sabsaban, namuhay siya bilang isang bata hanggang siya'y lumaki sa Nazaret, sa tahimik na lugar at pamilya na kung saan sila'y namumuhay ng payak. At siya'y palaging nananahimik, nagpupunta doon sa bundok upang siya'y magdasal. Maraming buhay ang higit na pagyayaman kapag maraming katahimikan na siya'y pinapasok sa buhay. Ibig sabihin, siya'y nagdarasal, meron siyang pagkakataon na makapagnilay sa kanyang buhay, sa mga pangyayari. Kapag kung hindi niya makikita ang galawan ng Diyos sa kanyang buhay, sa kanyang pananahimik, at hindi siya mamumuhay ng tahimik, mabibingis siya ng mga tinig na iba't iba sa mundo. Kaya yung mga maibigin sa maiingay na bagay, ito yung mga taong walang katahimikan, hindi mapalagay dahil sila'y masyadong abala sa pakikinig sa iba't ibang tinig na nagpapagulo lalo sa kanilang buhay. Iisang tinig lang, mga kapatid, ang ating dapat pakinggan, ang tinig lamang ni Jesucristo. At sa tinig na ito, mararamdaman natin at makikita natin kung anong kanyang sinasabi. Madidiscover natin ang maraming bagay na hindi natin naiintindihan sa buhay at mapapayapa ang ating buhay. Hindi tayo matitigatig ng kung ano-anong mga kaganapan na nakagigimbal sa ating kapaligiran at magpapatuloy tayong mamuhay sa paglagot pagunlad sa pananampalataya dahil namamalaya natin ang Diyos sa ating buhay na siya ay kumikilos. Na bagamat maliliit lamang na bagay, maliliit na steps, kung pupunta ka sa isang lugar, pwede kang sumakay ng bus o kung malayo, eroplano para mapadali. Pero pwede din namang maglakad. Kung maglalakad ka, kinakailangan mong humakbang pasulong isa-isa hanggang marating mo yung pinaka-destinasyon na gusto mong marating. Yun ang prosesong tinuturo sa atin ng Diyos. Sapagkat nung tinahak ni Jesus ang pagiging tao dito sa lupa, ganun din naman ang kanyang pinasok. Nagdusa rin siya, nahirapan din siya, tulad ng nararanasan ng lahat ng tao. Bagamat maliliit na hakbang lamang, ito'y humantong sa kaganapan ng malaking bagay sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, na hindi na paghahalata ng maraming tao. Ganun kumilos ang Diyos, parang very discreet. Kaya nga sinasabi niya palagi, kung kayo maglilimos, huwag niyo nang ipaalam
Sa inyong kanang o kaliwang kamay ang ginagawa ng inyong kanang kamay. Sabihin, tahimik na lamang natin ito. Huwag ipagmakaingay sapagkat ito'y hadlang sa paglago mo sa pananampalataya at pagsasakatuparan ng pakikisa sa pagpapayabong ng paghahari ng Diyos. At inihalin tulad niya ito sa butil ng mustasa, na bagamat napakaliit nga, nagsisimula sa maliit, ito'y lumalagot lumalabay ang mga sanga hanggang makapamugad ang mga ibon. Ibig sabihin, napapakinabangan ng ibang nilalang ang mustasang ito. At doon namumukadkad ang buhay ng isang Kristiyano kapag marami siyang nagagawang mabuti na hindi niya ipinagmakaingay at ang nakikita na lamang ng mga tao sa kanya ay ang kaluwalhatian ng Diyos dahil walang kayabang-yabang sa kanyang buhay. Napakapayak ng kanyang buhay kahit siya'y merong mga narating. Wala siyang ipinagmamalaki at talagang ang mapupuri mo'y ang Diyos kapag nakakita ka ng ganitong tao na walang kayabang-yabang sa kanyang balat. At ito mga kapatid, ang proseso na sinasabi ng Diyos sa atin sa umagang ito. Ngayon, inaanyayahan tayo ng Diyos na pumasok sa prosesong ito. Kung tayo ay nakikinig sa kanyang salita dahil ang salita naman ay kusa, dahil ito mayroong inherent na lakas galing sa Diyos at sa kanyang Espiritu, tutubo at tutubo ito sa ating puso. Magtiyaga lang tayong kumapit sa salita ng Diyos. Aalisin ng Diyos unti-unti ang ating mga kadustaan, ang ating mga kahinaan ay magiging ating lakas, ang ating mga kasalanan ay unti-unting wawakasan ng Diyos upang tayo maging malinis sa kanyang paningin at sa mata ng tao, upang magampanan natin ang paglago at pagpakikilahok natin sa proseso ng paglaki ng paghahari ng Diyos. Kaya ngayon tayo nagpapasalamat na sama-sama sapagkat ang kongregasyong ito sa ating harapan ay patotoo na tayong lahat ay nais makinig sa kanyang salita at tayo pa sa ilalim sa kalooban ng Diyos upang tayo, kung sinasabi ko kanina, ay napakaraming pari at mga madre na tumutulong sa paghahasik. Ang mga laiko ay kasama rin dito sa paghahasik at kamanggagawa. Mas marami kayong dihamak sa amin at saan man kayo pumunta, kung dala ninyo at sangkap ng inyong buhay ang salita ng Diyos, pilit na magniningning at lalago ang paghahari ng Diyos sapagkat hindi mapabubulaanan ang mga nakikita ng mata na ginagawa ng taong pawang kabutihan para sa kapwa. Kaya mga kapatid, magpasalamat muli tayo at purihin natin ang Diyos sa kanyang pangungusap at pagpapaalaala sa atin sa ating mga gampanin bilang mga tunay na mananampalataya.